natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Sen, magandang hapon. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manlourdes. Um, Magandang hapon po sa inyo, Miss Lourdes, at sa ating mga listeners. Sa mga nakikinig ho ngayon, ano po, yung 18 dating Marines, kung kayo po, ang lawak ko ng inyong information, Senator Trillanes, sino-sino ho ba talaga ito? Okay, ganito po. Ngayon po, may ongoing investigation. Hindi ko po kilala personally yung 80 na yan. Ngayon, merong nag-claim na nakapagbantay daw sila doon sa ICC. Ngayon, doon sa punto na yon, pinapakinggan ko yung mga kanilang pahayag, assuming, sabi ko, na nakapagbantay sila, bakit naman may mali doon? Anong sa pananaw nila? Anong nagkaroon ng mali doon? Samantalang, sinasabi nila, no, wala silang trabaho, binigyan sila ng trabaho, magbantay sa ICC, magkaalap ng mga testigo, na ito ay para makakuha ng hustisya para doon sa mga namatay na AJK. Ngayon, wala namang mali doon. So anong patriotic duty nung ginagawa nila? Sinasabi nila. Ngayon, dahil in-expose nila itong mga ICC witnesses na ito, kung sino man yung mga nagbantay doon, ICC witnesses saka ICC investigators, nilagay nila sa panganib ito. Kaya meron silang krimen na kakaharapin doon mismo sa ICC. Doon naman sa sinasabing ako yung nagpa-facilitate nito, simula naman noong 2017, inaamin ko dito sa inyong impilat na nakikipag-ugnayan ako sa ICC kahit reviewin nila yung mga previous statements ko. In general, umaamin po ako na nakikipag-ugnayan ako sa ICC since 2017 nung nag-file po ako ng kaso doon. Tinutulungan namin sila magkalap ng dokumento, ebidensya, at even pag-facilitate ng mga kailangan nilang ma-meet na mga pwedeng makapagpalakas ng kaso labang kay Duterte. So, wala hong mali doon. Opo. Diba? O ngayon, pero ginawa ho nila, como meron silang pinangahawakan na mga detalye ukol doon, kung saang hotel nagstay yung ICC, saan nag-meeting, ngayon nahaluan nila nung $2 million na panuhol o kung ano mang halaga, ibang usapan yon. O yan ngayon, nagpapagamit na sila dun sa mga handler nila dito. Kaya nga sabi ko, ang tanong hindi bakit ngayon lang kayo lumabas, kung hindi magkano ba ang dahilan at lumabas kayo ngayon. Sino po yung handler nila sa tingin niyo po? Kampo ng Duterte po. Na-identify na namin yung mga ibang personalities aside kay Mike Defensor at kay Levy Baligod. Marami pa tayong na-identify na lahat konektado sa kampo ni Duterte kasi ang primary objective nila dito ay masabotahe yung ICC case at at the same time ito ay magtungo sa isang ouster ng Marcos administration para hindi na matuloy yung impeachment at makabalik na sila sa poder. Naniniwala ho ba kayong may impact yung sinasabi ho ng 18 ito? Ang sa akin ho, may impact o wala. Mananagutin ko sila kasi hindi ho pwedeng ganyan. Diba na paharap lang kayo sa presscon, mag-aakusa kayo ng kung ano-ano. No? Yung ibang mga na-implicate, sila na ang bahala doon, o si Senator Lacson, may mga pre-presenta siya, pero ako nakatutok dito. Alam kong hindi totoo itong aligasyon nila dito sa ICC, kaya papanagutin ko sila. Sa tingin niyo ho, po aside po sa iba and Representative De Lima, bakit ho tinarget po kayo? Kasi nga po, doon sa ICC, yun lang po yun. Diba? Kasi ang akala nila, may ano dito, may
may mabigat na expose na pag sinabi nilang nag-escort sila, siguro nakita ng mga handlers nila, wala namang problema dyan. Kaya nila, kailangan siksikan ng $2 million na panuhol. Kaya doon ko sila ngayon anuhin. Na tipong, sige, hindi natin pag-uusapan kung totoong nakapaghatid-hatid kayo kung saan. Nakita nyo yung ICC, nakikipag-meeting. Pero dito ko kayo sisitahin dito sa panuhol na sinabi nyo kasi alam nila na hindi totoo yan. Ganun lang po yan. Senator Trillanes, may isa pong opisyal ang gusto silang bigyan ng parangal dahil daw sa kanilang kabayanihan ng pag-expose ng ganito pong issue. Ano po ang inyong komento? Ito nga po Kung totoo talaga yung mga sinasabi nila, dapat nung panahon na pinag-uusapan itong mali-maleta na ito, dapat doon sila tumayo. Diba? Kung talagang matatapang sila at totoo yung pinag-uusapan nila, sinasabi nila, dapat last year, nung kasagsagan ng usapin na yan, dapat doon sila nagsabi. Kaso nga, alam nila na hindi totoo. Kaya ito ngayon. Kaya kung sino yung handler nila na nag-organisa nito, nag-finance niyan, they took advantage dun sa vulnerabilities nitong mga ex-soldiers na ito. Kaya pumayag ng ganyan. Sen, sa tingin niyo ba yung mga sinabi nila makakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte at sa magiging desisyon ng mga huwes doon? Susubukan po yan ni Kaufman. Nagsalita na si Kaufman 2 days ago. Nagagamitin daw niya yung aligasyon ng mga 18 ex-soldiers. So, susubukan nilang magpa-declare ng mistrial. Diba? Sasabihin nila, corrupt yung mga investigador. Pero naniniwala naman ako na hindi sila paniniwalaan ng mga huwes kasi may clearing din yan documents Parang kagaya ng kahit na anong opisina, private man o sa gobyerno, pagka ikaw ay pinapadala sa mga mission, mga foreign travel, meron kayong mga clearing documents. Binibigyan kayong pondo, di ba? PRGM, lahat-lahat yan, kiniklear nila. So, ganun lang. Kaya alam nilang walang suhulan na nangyari. Pero, susubukan desperado na yung kampo nila Duterte. Alam naman nilang wala silang lusot dito sa kaso na to. Kaya kailangan nilang gumawa ng ganyang mga issue. So hindi ho yan paniniwalaan pero susubukan pa rin nila just the same. Oo, sabi ho ni Vice President Sara Duterte na kikiusap siya at nananawagan sa iba't ibang mga grupo na wag daw maging selective. Bakit hindi tinututukan itong usapin ng 18 Marines or dating sundalo sa usapin po na pinag-uusapan natin ngayon? Yun na nga po siyempre may vetting process po yan. Yan na nga yung sinasabi ni Senator Lacson. Hindi naman kung sino lahat ng magpe-press con would warrant an investigation. Kasi masusubo kayo dyan. Mabibigyan nyo pa sila ng platform na makapagsinungaling o makapagpropaganda. Pero ito, nakita na ni pabor pa nga sa kanila. Kasi sa contempt din lang mauuwi yan. Kasi pag tinanong sila, sino ba ang nagbayad sa inyo? Sino ang kumausap sa inyo? Sino nagpapirma sa inyo niya mga yan? Hindi nila masasagot yun. Kasi, tatanungin yung personal knowledge nyo. Sila na nga, ngayon pa lang, sa mga interview pa lang. Bumabawi na Wala raw silang nakitang inabot sa akin na $2 million or kaya sa ICC. Kung wala pala bakit kayo nagganyan na ganyan? O ba't hinayaan si Baligod magsalita ng gano'n? Kahapon sa press conference, may binanggit sila na dapat pinakikinggan kami dahil buhay namin at ng pamilya namin na nakasalalay dito. At sinabi rin nila na nanganganib na raw po ang kanilang buhay. Ako inaasahan ko sa mga susunod na araw baka po puntiryahin kayo na kayo po ang nagtitreat sa kanila. Ano po ang inyong masasabi sa kanilang mga allegations na under threat na raw po sila at ang kanilang pamilya dahil po sa kanilang mga sinabi? Alam nyo, gumawa sila ng gulo sa
sa kapalit ng kung ano man ang kapalit niyan, yung pag-appear nila sa press con. Ngayon, ako, hindi ko sila kailangan galawin kasi ito na, finailan ko sila ng kaso eh. Bahala na silang sumagot diyan. Ngayon, kung anong ebidensya nyo pakita nyo diyan, yun ang mag-aabsuelto sa inyo. Pero 100% sure ako, wala silang makikitang ebidensya. Wala silang maipapakitang ebidensya. Yung kasi mga picture nila sa ICC, ano ngayon yun? Kung totoo yun. Diba? O kung sino man yung nagbantay. Diba? Ano yung pinagkatiwalaan kayo? Binayaran kayo ng sweldo para bantayan nyo yung ICC. Sabi nila, mahigit 2 taon nila ginagawa. Wala kayong reklamo. Hindi naman yung karumal-dumal na ginagawa. Tinanggap nyo. Hindi naman krimen yun. Hindi illegal yun. So, ano ngayon ang issue doon? Diba? Pero, yung ginawa nila na yun, yari sila sa ICC. Sila gumawa nun. Kasi mga testigo ho kasi pinicturan tsaka pinangalanan. Para saan yun? Wala namang ginagawa sa inyo yung mga testigo na yan. Di ba? Para matunto nung hit squad ni Digong. Yun na yun. Yun na yung Article 70 violation. Maaari ba silang balikan din ng International Criminal Court? Opo. Yan nga po yung violation ng Article 70 ng Rome Statute. Obstruction of justice po yan. In previous cases, pagka po ginawa nyong hinadlangan nyo yung investigasyon, hinaras sila or inintimidate sila, ICC po ang magkakaso nun. Sa pre-trial chamber, specifically yung Office of the Prosecutor. Ngayon, ito, nagsalita na po yung Deputy Prosecutor na ICC. Sinabi na deliberate intimidation yung ginawa nila Baligod at nung 18 ex-soldiers. Di yan ngayon. Ibig sabihin nun, na yan, obstruction of justice na yan. Sa inyong 18 sa tingin nyo nga po nagagamit, ano po ang, meron ho bang problema between you and Baligod and si Defensor? Personally, hindi ko naman ho kilala yung si Baligod eh. Si Mike Defensor, ang tagal ko na na-meet yan, noong pang panahon pa siguro ni GMA. Pero, ito di cross the line eh. Gumawa sila ng kwento di kakasuhan ko sila. Yun. Harapin po nila yun. Kayo po yung nakapag-hide na ng kaso kahapon, right, Senator? Opo. Pero itong mga abogado ko prepare pa ng iba pang ipa-file kasi may mga ibang counts. So yan pala, kada appearance nila, kada post o kung ano man, another count yon ng cyber libel. Okay, so I may be filing another set of cases against these people. Ulitin ko lang po kahapon po, cyber libel. Cyber libel for some, perjury for the ex-soldiers. Okay, tapos may ifa-file pa kayong panibagong mga kaso. Panibagong mga kaso kasi nag-appear pa sila ulit. May gumawa ulit sila ng mga kasinungalingan. So, kakasuhan ko sila ulit. Kailan po kayo magpa-file, Senator, ng panibagong mga kaso? Pag natapos na po nung mga abogado yung draft. Okay. Sen, maraming salamat sa inyong mensahe sa ating mga kababayan kasi kinakagat ho ito ng ilan din po sa inyong mga, yung ibang mga DDS, no, sa kanilang mga vlog at mga blog. Paniambana to at kayo raw po'y kumita ng malaki sa usaping ito. Yun na nga po. Alam niyo naman yung supporter ni Duterte. Papaniwalaan nila kahit na Di ho ba? Alam na natin yan. So, ako, reality na lang yan. Pero, the moment magkamali kayo, mag-akusa kayo ng hindi totoo, kaso aabutin niyo sa akin. Sen, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat po sa inyo. DCXL